Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang bayani sa lahat ng comics, si Flash. At mas partikular pa, 10 bayani o 10 bayani na talagang kayang talunin si Flash. Mga bayani na kayang pabagsakin ang pinakamabilis na tao sa mundo. Alam kong mahirap paniwalaan, pero totoo ito at ipapapakita ko ngayon. Bago natin pag-usapan kung sino ang kayang talunin si Flash, pag-usapan muna natin si Flash ng kaunti. Alamin natin ang kanyang mga kapangyarihan at siguraduhin nating naiintindihan natin lahat ng kaya niyang gawin. Kaya si Flash ay isa sa pinakamakapangyarihang bayani sa DC Universe at siguradong siya ang pinakamabilis na bayani sa buong DC. Mas mabilis siya sa liwanag, kayang mapansin ang mga nangyayari sa 2 second at natalo na rin ang instant teleportation noon. May ganap ang kontrol niya sa kanyang molecular structure. Kaya niyang pagalawing katawan at mag-vibrate sa matitibay na bagay at kalaban. Si Flash ay may matatawaran tibay. Kaya niyang tumakbo at magtagal ng walang kapaguran. Kaya rin niyang gawin ang infinite mass punch. Kaya niyang manuntok na parang may bigat ng white dwarf na bituin. Sa huli, kaya ni Flash na nakawin ang bilis ng isang tao. Inaalis ang lahat ng kanilang kinetic energy at iniiwan silang hindi makagalaw. Sino kaya ang makakatalo sa kanya? Alamin natin. Hindi ko rin sinasabi na kaya ng mga lalaking o babaeng ito na talunin si Flash sa lahat ng pagkakataon. Mananalo rin si Flash sa ilan sa mga laban na ito. Ganon siya kagaling. Kahit minsan lang matalo ng mga karakter na ito si Flash sa 10 laban, masasabi pa rin natalo nila si Flash. Paalala lang ito. Silver Surfer. Sinora-norad ang herald ni Galactus na may walang hanggang power cosmic. Si Surfer ay kasing lakas at tibay ni Thor at Hulk. Kayang muling patubuin ang mga bahagi ng katawan niya at makalusot sa solidong bagay. Hayang maglabas ni Silver Surfer ng malalakas na enerhiya na sumisira ng planeta. Hayaan niyang manipulahin ang enerhiya para gumawa ng force field, ikulong ang kalaban at kontrolin ang grabidad. Kaya rin niyang baguhin ang ayos ng materya at mga molekula at kaya niyang baguhin ang estado ng materya. Si Surfer ay makapangyarihang telekinetic, kayang pagalingin ang sarili at may matatalas na pandama. Ang pinakamahalaga, mas mabilis si Silver Surfer kaysa sa bilis ng liwanag. Kaya niya makasabay kay Flash. At kung kaya niya makasabay kay Flash at baguhin ang materya at mga molekula sa loob ng katawan ni Flash, at manipulahin ang grabidad sa paligid ni Flash, siguradong kaya niyang manalo. Deadman. Matapos siyang patayin ng League of Assassins habang nagpe-perform, naging multo si Boston Brand, isang acrobat ng Cirque, dahil sa Hindu diyosang si Ramakrishna. Bilang superhero na si Deadman, dapat tulungan ni Boston ang mga taong pinapasukan niya para hindi siya mapunta sa impyerno magpakailanman. Bilang multo, may maraming supernatural na kakayahan si Deadman, lalo na ang pagsakop o pagpasok sa ibang buhay na nilalang. Sobrang lakas ng pagsanib ni Deadman, kaya kaya niyang kontrolin ng buo ang katawan ng sinasaniban niya. Hindi rin nakikikita si Deadman ng karamihan, maliban sa mga supernatural na nilalang, at hindi rin siya mahawakan bilang multo. Dahil kayang saniban at kontrolin ni Deadman si Flash, magagawa niyang gawin ang gusto niya rito, kaya siguradong panalo si Deadman. Si Robert Reynolds ay si Sentry, isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamalalakas na superhero sa Marvel Universe. Kasing lakas ni Sentry sina Hulk at Thor, hindi siya matatalo at kaya niyang dumaan sa mga bagay. Kaya niyang buhay ng patay dahil ilang beses na niyang naibalik ang sarili mula sa kamatayan, patunay ng kanyang pagiging immortal. Si Sentry ay makapangyarihan at kayang kontrolin ang lahat ng anya ng materya hanggang molekular na antas. Si Sentry ay napakabilis, kayang tumakbo ng bilis na nababaluktot ang oras at espasyo. Makakatulong ito para makasabay siya kay Flash. Tulad ni Silver Surfer kung makakasabay si Sentry kay Flash, kaya rin niyang muling ayusin ang mga molekula ng materya sa loob ng katawan ni Flash. Kayang bumalik mula sa kamatayan, kaya ni Sentry na manalo. Si Franklin Richards ay anak ni Reed Richards at Sue Storm, na kilala rin bilang Mr. Fantastic at Invisible Woman ng Fantastic Four. Si Franklin ay isang Omega-level mutant at kahit bata pa siya, isa na siya sa pinakamakapangyarihang nilalang sa universo. Si Franklin ay isang makapangyarihang psychic na kayang baguhin ang realidad at kontrolin ang mga pangunahing puwersa ng universo. Sinasabi na kasing lakas siya ng isang celestial.
Kaya niya impluwensya ng isipan ng kahit sino sa 250 milyang radius, magbuhat ng tonelada gamit ang telekinesis at manipulahin ang mga pangunahing puwersa sa antas ng buong universo. Kay Franklin, ang pangunahing kapangyarihan ay baguhin ang realidad. Kaya niyang lumihan ng buhay, buhay ng patay, at gumawa ng mga planeta o mga buong pocket universe. Kahit mukhang batang kaedad niya si Franklin, kaya niyang palakihin ang pangatawan niya ng halos walang hanggan, gamit ang kakayahan niyang baguhin ang realidad. Para sa akin, walang duda na kaya niyang talunin si Flash. Ibig sabihin si Franklin Richards ay kinikilala bilang omniversal na banta. Shazam. Kapag binigkas ng batang si Billy Batson ang Shazam, nagiging si Shazam siya, ang pinakamakapangyarihang mortal at isang superhero na pinagkalooban ng mga Diyos. Aglay niyang lakas ni Hercules. Ibig sabihin, halos walang hanggan ang kanyang lakas at madali siyang may kumpara kay Superman. Aglay niyang tibay ni Atlas, titang may pasan sa balikat ang langit. Ibig sabihin nito, halos walang hanggan ang tibay ni Shazam at kaya niyang lumaban ng walang katapusan. Si Billy ay pinagkalooban din ng kapangyarihan ni Zeus na nagbibigay sa kanya ng makadiyos na kakayahang magpagaling at ng abilidad na kontrolin ang makapangyarihang mga kidlat. Ang bilis ni Mercury ang dahilan kung bakit kayang sabayan ni Shazam si Flash. Kayang gumalaw ni Shazam sa walang hangganang bilis at sinasabing nalalampasan pa niya si Superman at kasabayan si Flash. Kaya sa lakas, tibay at bilis ni Shazam, dapat kaya niyang talunin ang pinakamabilis na tao sa mundo. Si Martian Manhunter ay isa sa pinakamakapangyarihang bayani sa DC Universe at napakarami niyang iba't ibang kapangyarihan. Si John ay may taglay na sobrang lakas, tibay at bilis na may hahambing kina Superman at Wonder Woman. Kaya rin niyang maging dinahahawakan, dumaan sa bagay, at siya ang pinakamakapangyarihang telepath sa mundo. May ganap na kontrol si Manhunter sa kanyang istrukturang molekular, kaya niya magpalit ng anyo ng walang limitasyon. Kaya niyang palakihin ang katawan, lumakas, magdagdag ng mga braso, at gawing sandata ang kanyang mga braso at paa. Si Martian Manhunter ay may kakayahang maglabas ng sonic blasts, gumawa ng telekinetic shields, at may Martian vision at breath na tulad ng heat vision at freeze breath ni Superman. Sa huli, kaya ni John na telekinetically manipulahin at kontrolin ang mga bagay sa antas ng selula, atomiko, at subatomiko. Kaya ni John na makasabay kay Flash kahit sandali lang, at meron din siyang kakayahang kontrolin ang mga atom ni Flash at telepatikong kontrolin ang Scarlet Speedster. Sapat na yon para talunin siya. Klasikong Dr. Estrangero. Si Dr. Estrangero ay isang makapangyarihang mangkukulam at talubhasa sa mga mahiwagang sining, at siya rin ang Sorcerer Supreme ng daigdig. Ang pagkakaiba ng klasikong at kasalukuyang Dr. Estrangero ay tulad ng sabi ng pangalan. Si Esteban Estrangero, ang klasikong Dr. Estrangero mula sa mga lumang comics, ay mas makapangyarihan kaysa sa kasalukuyang Dr. Estrangero sa comics ngayon. Si Dr. Estrangero ay isa sa pinakamakapangyarihang mangkukulam sa Marvel Universo. Kaya hindi na natin pahabain ang usapan tungkol sa kanyang kapangyarihan. Pag-uusapan natin ang mga kakayahan o mahika na pwedeng gamitin ni Dr. Estrangero laban kay Flash. Para sa panimula, may otomatikong depensa si Estrangero. Kaya tuwing aatake si Flash ng mas mabilis pa sa liwanag, hindi na kailangan mag-alala si Estrangero sa pagdepensa dahil para doon ang kanyang mga otomatikong kalasag. Bukod pa rito, laging kayang maglagay ng protektibong kalasag si Estrangero, kaya hindi makakapasok si Flash. Hayari ni Dr. Estrangero na ipadala ang mga kalaban sa walang katapusang pagtulog, kontrolin sila gamit ang kanilang pinakamalalaking takot at nakawin ang kapangyarihan ng kahit sinong kalaban. Kayang paghiwalayin ni Stephen ang kanyang espiritu at katawan, kaya niyang lumaban sa astral na eroplano at sakupin ang ibang katawan. Ang mga kapangyarihang ito ay tiyak na magpapapanalo kay Dr. Estrangero laban kay Flash. Superman. Alam kong sinasabi mo, nagawa ko na ang video na ito at oo, nagawa ko na. Pwede mong i-click doon at panuurin ito. Kahit kaya talunin ni Flash si Superman, hindi ibig sabihin na hindi kaya ni Superman si Flash. Pag-usapan natin ngayon ang mga abilidad ni Superman sa laban na ito. Si Superman ang pinakamalakas sa superhero sa DC at isa sa pinakamakapangyarihang bayani sa lahat ng panahon. Kaya ni Clark gawin halos lahat at may heat vision at freeze breath. Kaya rin niyang lumaban ng walang hanggan o hanggat
Nasa ilalim siya ng dilaw na araw. Sobrang tibay din ni Clark at nakaligtas siya sa mga mapanirang lakas sa cosmic na antas. Pati na rin ang madaling pagharang sa mga suntok mula kina Darkseid at Doomsday. At tulad ng iba sa listang ito, si Clark ay kabilang sa pinakamabilis sa kanyang universo. Hindi tiyak ang pinakamataas niyang bilis, pero kadalasan mas mabilis si Flash. Hindi mahalaga ito dahil ang lakas at tibay ni Clark ay dapat mabigay sa kanya ng panalo laban kay Flash. Si Runner. Si Runner ay isa sa mga elder ng universo at isang napakamakapangyarihang nilalang. Bagamat hindi pa nasusukat ang kanyang lakas, posible siyang mas malakas kina Silver Surfer, Thor at Hulk. Si Runner ay gumagamit ng power primordial, kaya marami siyang superhuman kakayahan na higit pa sa mga cosmic powered na nilalang. Si Runner ay immortal dahil ipinagbawal siyang pumasok sa kaharian ng kamatayan at wala nang makakapatay sa kanya. Halos hindi rin siya masaktan, kaya niyang baliwalain ang mga pagsabog na kayang sumira ng planeta na parang wala lang siyang naramdaman. Kaya ni Runner baguhin ang molekula at kontrolin ang emosyon ni Silver Surfer. Marahil ang pinakamalakas na kapangyarihan ni Runner ay ang kanyang bilis. Kaya rin niyang maglakbay ng mas mabilis sa liwanag. Sinasabi ring siyang pinakamabilis na nilalang sa lahat ng kilalang galaksya. Dahil sa bilis, lakas, tibay, at pagiging hindi tinatabla ng Runner, siya ay mas malakas kay Flash at siguradong matatalo niya si Scarlet Speedster. Sa huli, narito naman si Spectre. Si Spectre ay isang makapangyarihang supernatural na nilalang na may misyon ipataw ang pot ng Diyos sa masasama. Si Spectre ay isa sa pinakamakapangyarihang mahiwaga at kosmikong nilalang sa DC Universe at kayang lumaban-laban sa Anti-Monitor at Parallax. Halos makapangyarihan siya sa lahat ng bagay at may kakayahan sa halos lahat ng uri ng kapangyarihan, kahit pa ang mga kapangyarihan na tatangi lamang sa isang bayani. Madalas siyang gamitin ang pagiging hindi nahahawakan, paglipad, pagbabago ng laki at realidad. Pero hindi lang ito ang kaya niya. Kaya niyang palakihin ang katawan na parang universo, sumipsip ng lakas buhay, at kontrolin ang isipan ng iba. Kabilang sa kanyang nagawa ang pagpigil sa pagkawasak ng dimensyon, pagdaig sa mga demonyong nagbabago ng realidad, pagtalo kay Parallax, at pagbibigay lakas kay Ginoong Mystifix na kayang sumira ng mga dimensyon. Kaya ito ay isang masaker. Hindi kailanman matatalo ni Flash si Spectre. Kaya ayun na, yan ang 10 bayani na kayang talunin ang pinakamabilis na tao sa mundo. Sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Ano sa tingin ninyo? Gusto kong marinig ang inyong mga opinyon sa mga komento sa ibaba. Siguraduhin ninyong bisitahin at tingnan ang isa ko pang channel, Danko Reviews, na isang channel para sa mga review ng pelikula. Masaya ito at pag-uusapan ko ang mga paparating na Doctor Strange, Rogue One, Moana, Fantastic Beasts and Where to Find Them, at iba pang pelikula. Bisitahin nyo at siguradong mag-e-enjoy kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang video na katulad nito linggo-linggo.